Alam nyo ba na ang local government units ay pwedeng mag-request sa Department of Budget and Management o DBM ng financial assistance para sa kanilang mga priority projects? Ito ay sa ilalim ng programang Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF-FALGU. Ang LGSF-FALGU ay nagsimula noong 2021 at patuloy na pinapatupad hanggang ngayon sa ilalim ng FY 2024 General Appropriations Act, Republic Act 11975. At upang gabayan ang mga LGUs natin sa programang ito, inilabas ng DBM ang Local Budget Circular No. 155 kung saan makikita rito ang eligible projects na pwedeng i-request ng mga LGUs, magkano ang pwedeng i-request, ang mga pamamaraan ng pagre-request, mga requirements at iba pang detalye tungkol sa nasabing programa. Una ay ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong nauugnay sa agrikultura tulad ng pagbibigay ng agricultural support services kabilang ang pamamahagi ng materyales sa pagtatanim at pag-operate ng farm produce collection at pagbili ng mga ani ng sakahan. Pagpapalawig ng on-site research services at facilities na may kaugnayan sa agriculture and fishery activities. Construction, restoration, and improvement of infrastructure facilities gaya ng farm-to-market road, mga slaughterhouse, small water impounding projects, fish ports, at pagsasaayos ng water supply systems. At pagkakaloob ng iba't ibang produksyon para sa mga pananim, livestock, poultry, at pangisdaan. Mga programa o proyekto na sumusuporta sa cotton and textile industry o pagde-develop ng local arts and crafts sa kanilang lugar. Protection, preservation, at promotion ng national culture heritage structures and sites. Information and communications technology systems at infrastructure development such as, but not limited to, establishment of integrated business permit and licensing system, digitalization of payment for collections and disbursements, at installation ng CCTVs. Construction, maintenance, development, and/or rehabilitation ng mga sumusunod na proyekto, local roads and bridges, public markets, multipurpose building, water supply and sanitation projects, evacuation center, public cemeteries. Pagbili ng kagamitan para sa evacuation at camp management operations. Pagtatayo ng materials recovery facility na may sorting station, drop-off center, at composting and recycling facility operations. Pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pagtugon sa sakuna, rehabilitasyon at recovery. Kabilang na dito yung procurement ng mga kagamitan at mga sasakyang gamit sa pagtugon sa kalamidad. Adaptation and mitigation projects. Pagbili ng ambulansya, trucks or multipurpose vehicles, tulong sa mahihirap na individual o pamilya sa pamamagitan ng mga sumusunod: medical, burial, transportation, food assistance, at educational assistance o scholarship. Ang mga LGUs naman na naapektuhan ng sakuna ay maaari ring mag-request ng financial assistance para sa implementasyon ng programa at proyekto sa ilalim ng SP No. 1 of the LGSF sa FY 2024 GAA. Ang recommended amount sa bawat LGU ay dapat nakabase sa halaga ng pinsalang natamo sa infrastruktura at agrikultura sa CY 2024, gaya ng makikita sa situational reports ng NDRRMC at DROMIC reports ng DSWD. Walang fixed amount ang pondo na pwedeng i-request maliban sa proyektong assistance to indigent individuals or families sa pamamagitan ng medical, burial, transportation, food assistance, and educational assistance or scholarship. Para sa mga ganitong programa, ang DBM ay maaaring magbigay ng mga sumusunod na indicative ceiling base pa rin sa evaluation ng request ng LGUs. Para naman sa mga barangay, ang halaga ng lahat ng mga programa at proyekto na maaari nilang i-request, maging ito man ay infrastructure o hindi, ay hanggang 5 million lamang. Paano naman mag-request ng pondo sa ilalim ng LGSF-FALGU? Tanging LGU lamang ang pwede mag-request ng financial assistance na ito. Ang pagre-request ng financial assistance ay kinakailangan gawin lamang sa pamamagitan ng Digital Request Submission for Local Government Support Fund or DRSL na makikita sa DBM Apps Portal. Ang lahat ng dokumento na ipinasa ng LGU sa pamamagitan ng iba pang paraan maliban kung hiniling ng DBM ay hindi iproproseso at automatic na disapprove. Mag-ingat rin sa mga individual o grupo na nagpapanggap na fixer
at nagpapakilalang kawani ng DILG o DBM o ng ibang ahensya upang mapabilis ang pag-request at pag-download ng pondo. Para mabigyan naman ng access sa DBM Apps Portal, kinakailangan mag-submit ang LGU ng LGU User Registration Form sa DBM Regional Office o DBMRO sa kanilang lugar. Ngayong alam na natin ang paraan ng pagre-request ng pondo, pag-usapan naman natin ang pagre-release ng pondo sa LGU. Kapag ang request ay na-approve na ng DRSL, ipapaalam ng Bureau of Treasury sa LGU ang tungkol sa pagre-release ng pondo sa pamamagitan ng NADAI o Notice of Authority to Debit Account Issue. Tandaan, kapag natanggap na ng LGU ang pondo, dapat i-record ito as trust fund ng LGU para sa particular na layunin at para saan ang natanggap na pondo. Tandaan rin na ang financial assistance na matatanggap ng LGU ay dapat lamang gastusin sa tinukoy na programa o proyekto at batay kung saan ni-release ang pondo. Sa pagbili naman ng demotor na sasakyan, dapat ilahad ang specifications, cost at deployment gaya ng nakasaad sa APMV na inisyu ng DBM o DILG sa LGU. Bawal na bawal gamitin ang pondo sa mga proyektong sakop ng ibang source of fund at personal services expenditures tulad ng sweldo, honoraria, allowances, bonus at iba pang katulad nito. Ang responsibilidad at pananagutan sa pagpaplano, pagpapatupad, pagtatapos at pagiging epektibo ng mga programa at proyekto pati na rin sa wastong paggamit at paglalabas ng pondo sa ilalim ng LGSF Falgu ay nasa kamay ng inyong local chief executive at iba pang lokal na opisyal. Para sa buong detalye tungkol sa implementasyon ng LGSF Falgu, pumunta sa DBM website at i-download ang LBC number 155 at mga templates ng mga kinakailangan dokumento.